Andun si Minority Leader Senator Coco Pimentel is now joining us on the line. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Magandang hapon, Good afternoon, Senator Coco. Magandang hapon sa inyong lahat, Ed, Ronald, Amy, lahat po ng nakikinig at nanonood. Magandang hapon po. Thank you, sir, for joining us. Sir, yung inyong yung inyong letter kay SP Cheese, nabasa po namin, pero mukhang si SP Cheese is standing by his position. And now, to be clear about it, sabi niya kanina, parang only the courts, only an order from the courts will get the Senate to start moving on the impeachment trial. Tapos sabi pa niya, Senator, kinumpara niya kay Jesus. Dahil daw, at least nung panahon ni Jesus, may clamor. Yung sumulat lang daw sa kanya, 3. Hindi daw clamor yun. No? At nung ipapako sa krus si Kristo, at least may clamor. So, ano bang tingin niyo ron, Senator? Muna sa clamor muna, hindi tayo mukhang nag-i-scale up si Senate President, pati si Jesus na damay. hindi naman kailangan ng clamor kasi ang kailangan namin gawin sumunod. Sa commandment. Utos o mandato ng konstitusyon. Yes. So, clamor or no clamor, dapat ang mga senador expected sila na naintindihan nila kung anong nasa konstitusyon, hindi ba? Yes, sir. Yes, sir. Pero sir, granted nga po well, kasi ang sabi rin ni former SP Dillon, kailangan muna ang Pangulo magtawag ng special session para ma-convene at maging isang impeachment trial court. Kung hindi gagawin ng Senate President. Oo. So paano po yun? Parang nag-iintayan po we're not hearing anything from Malacanang. Ganito nga, nung una ko narinig yan na kailangan magtawag ang presidente ng special session, medyo nakumbinsi din ako. Pero nung pinag-iisipan ko na ng mabuti ito, ang special session kasi natatawagin ng presidente, iniistorbo mo rin yung House of Representatives dyan. Yes, sir, actually. Kasi Senate and House yung special session na nababanggit yan sa Constitution. Yes, sir. This is the Senate as an impeachment court. Therefore, hindi na namin dapat abalahin ang House kasi wala naman silang role doon as a court. Ano naman sila? Prosecutor sila. Ready na sila Sila nga nag-file ng articles Therefore, mukhang hindi kailangan ng special session na tawagin ng presidente. This is a sui generis kind of special session that only the Senate should call because only the Senate should be disturbed. Tama, Senator. Pero kung hindi tatawagin ng Senate, diba, wala namang qualification sa konstitusyon tungkol sa pagtawag ng presidente ng special session. Wala namang qualification doon sa sinasabi ni Senate President, dapat in aid of legislation lang. Wala namang ganong klaseng qualification Nakalagay, the President can call a session. Pero pagpalagay na natin. Ganito. Pagpalagay na natin. Ganito. Hindi ba, una sa lahat, hindi ba obligasyon ng Senado na mag-trial na, di ba? Yun ang sabi ng Constitution. Forthwith. Tama. Isunod agad. Yan ang meaning ng forthwith Tama. Ngayon, pwede bang meron kaming obligasyon pero nakadepende kami sa isa pang tao na nasa labas ng aming institusyon? Obligasyon namin pero sasabihin namin, hindi, kasalanan ng presidente, hindi siya nagtawag ng special session Tama so, yan. dapat yung obligasyon, pag-obligasyon ng Senado, yung impeachment process, pwedeng inuumpisahan na. Kasi yun ang sinasabi ni Senator Cheese. Sabi niya, kailangan daw pag-usapan pa yung rules dahil nga kakaiba tong trial na to is the Vice President, a sitting Vice President, i-review daw yung rules tapos magkakaroon ng parang equivalent ng preliminary investigation if it's a criminal investigation. Tapos, yun na nga, tinatansya yung timeline, sabi niya, pwedeng umpisahan yung trial, yung formal trial. Sa July. Sa after na ng SONA, magtatanungan pa daw. Actually, yun ang sinasabi niya na actually nag-uumpisa yung process sa Senado with the crafting of the rules. Tapos susunod yung magpapalitan ng affidavit, counter affidavit, parang pre-trial. Tapos yung formal trial ang sinasabi niya na mag-uumpisa
after the SONA na, yun ang tinatansya niya sa timetable. Ano naman po yung masasabi nyo? Tama. Doon sa position niyang yun. Dagdag sa tanong ni Ami, Senator, kailangan ba ng mahigit 4 months para ayusin yung rules? Paano nung impeachment ni Estrada at saka ni Corona? 1 month lang yung preparations. Less than a month, actually. No? 1 month lang yung preparasyon nila. So itong forthwith, ibig ba sabihin nito, 4th month? Kaya nga nasisira ang meaning ng forthwith or ng salitang agad. Kung 4 na buwan at saka 7 buwan yung 4 na buwan hanggang 7 buwan yung delay. Tapos sabi ko nga kung sa trial na forthwith na, paano pa pala sa pre-trial? Dapat speed of light na yan, di ba? Kasi nga trial lang ang pinag-uusapan, forthwith. Di lahat ng mga preliminary before the trial dapat mas mabilis pa sa forthwith. Hindi ba? Well, kung yung track record nga, 1 month. Kung yung track record, anong 2 impeachment? 1 month Pero yun. you will concede, Senator, na it's all really up to the Senate President. Kasi yun din yung isang argumento nila. Bahala si Senate President dyan. Ay, nagpapasahan na kasi, nagtuturoan na dapat ang majority ng senators, kung nagbabasa kami ng konstitusyon at iniintindi namin, dapat i-pressure na namin si Senate President na magtawag na siya ng session namin, mga senador, as an impeachment court. Pero sir, do you think you would have the numbers, considering that Yes. quite a number of you, well, of course not you, pero quite a number of senators are going for re-election, and I know it's no excuse, of course, but Sui generis nga eh. Sabi ni Senator, sui generis. Ibig sabihin, unique. Unique. Extraordinary ito. Yung schedule ng mga recess. Sagutin namin yun. Sagutin namin sa taong bayan yun. Sagutin namin sa taong bayan yun at bakit kami hindi nag-hearing, hindi kami nagta-trial forthwith o hindi namin isinunod agad ang trial. Balita ko, Senator, Paris Fashion Week sa 25 hanggang March 4 eh. Kasi yung pati yung kampo, merong mga tao sa kampo ni BP Sara. Pati sila nagsasabi, umpisahan na at matapos daw dapat within the 19th Congress. Kung hindi, back to zero yan sa 20th Congress. Do you agree also with that position? Kailangan kung uumpisahan siya ngayon, forthwith, kailangan matapos siya during the 19th Congress. Kung hindi, kung ano man yung hindi daw pwedeng isampa sa 20th Congress kung hindi matapos. Do you also agree with that? Hindi, disagree naman ako doon. Ako, ako kasi dapat umpisahan na agad yan. Pero kung hindi matapos, mamanahin yan ng susunod na Senado. Mamanahin nila yan kasi korte yan eh. So, we are an impeachment court. So, kahit papalitan ng mga judge dyan, tuloy pa rin siya sa court. Yung kanyang court docket, tuloy pa rin sa court docket. Yes. Sir, kasi meron ding di ba, yung kabilang kampo, yan din ang pinagmamalakan nila, although they will not talk about it now, dahil may nakasampa na. Matagal na nilang sinasabi, they have the numbers in this Senate. Kaya yun din ang suspetsya ng mga tao, kaya merong ibang some members of the Duterte camp na nagsasabi, umpisahan na ngayon at tapusin na within the 19th Congress because they are confident that they have the 9 votes of the senators para matalo. Kayo po, kilala nyo yung mga kasama nyo sa Senado. Nagbibilang din kayo ba kung sakasakali na merong ganong suporta for the Dutertes in the 19th Congress sa Senado? That's the political angle. Ako nakatingin lang ako sa Constitution. Sabi ng Constitution, now, isunod agad ang trial. So, basta sumunod lang kami, mag-comply kami sa Constitution, whether acquitted or guilty, tanggapin natin lahat yun. Ang importante, sumunod kami sa Constitution. So, hindi ito panawagan na sumunod sa Constitution dahil nakakapabor sa kay Vice President or nakakasama kay Vice President. Wala. Tanggalin natin sa isip natin yun. Basahin lang natin yung mga salita na nasa Constitution. Ang conclusion ko doon, kailangan mag-trial na ang Senado kahit naka-break. Ngayon, kung ma-acquit yan, di acquitted. Kung ma-convict yan, din convicted. Ganun talaga eh. So, ang importante,
itong Senate na ito ay sumunod sa konstitusyon at hindi tinakbuhan ang aming obligasyon. Senator, sabi mismo ni Senate President, may continuity. Katulad ng sinabi nyo kanina, pag na-file sa 19th Congress, pwede magpatuloy sa 20th Congress. Dahil nga korte na yan quasi-judicial. Hindi na siya yung traditional na legislative process na back to zero pag hindi natapos sa term mo. No? So, pero, hypothetical. Halimbawa, pag umabot, hindi na tuloy ngayon, umabot sa July, yung timetable ni Senate President, pwede bang bawiin ni Senate President yung sinabi niya? Pwede ba niya lang sabihin na, teka, 20th Congress na nga pala ito, no? At hindi na uubra dahil hindi naman namin nasimulan nung 19th Congress. Is that a distinct possibility? Legal possibility? Political possibility? Hindi. Kaibigan ko yan si SB, kaya ayoko na intrigahin. Sabi naman siya, hindi mo nang intriga. Hindi ko papatulan yung tanong ni Ronald kasi kaibigan ko yan si SB. Hindi naman pain yun, Senator. Sir, Pero Senator, kaibigan niya, nagkausap na ba kayo since you sent the letter to him? Nagkausap na ba kayo kahit sa any form of communication between you and the Senate President? Hindi pa kasi nakita ko nag-press conference naman siya bilang sagot sa sulat ko. Ang sagot ko sa kanya sa media rin. Sir, Hindi ba dapat nga dahil ikaw ang sumulat, dapat personal din yung sagot sa inyo? Di ba? Sa kanya naka-address di ba dapat sa inyo din i-address yung sagot? Pinakinggan ko yung press con niya. Kaya binalikan ulit namin ng staff ko yung rules on impeachment, binalikan natin itong constitution. Mukhang magkakaroon ako ng second letter to the Senate President. Ako po'y magsusulat ng letter number 2. At bibigyan ko kayo ng kopya. Last na talong na, Senator. Sir, baka mas magiging kausapin na lang ninyo. Last na talong, Senator. Ilan bang senators ang mag-a-abroad during the break? Ano? Ilang senador ang mag-a-abroad during the break? Wala akong record siyempre kasi ang nagbibigay ng travel authority ang Senate President kaya mas alam ng Senate President yan. No? Sir, ako pabulan sir, still on constitutional and legal issues, although not directly concerning the Senate. Nagsampa ngayong araw ng petisyon si VP Sara to stop any movement dun sa impeachment trial dahil sabi niya may 1-year ban provided in the Constitution against the initiation of impeachment proceedings against the same official in office. There is such a ban, pero the question has always been, when do you start counting kung kailan nagsimula ang 1-year ban ng initiation? I think they're referring to yung first 3 na sinampa na impeachment complaints tapos yung fourth yung tinanggap. So ano pong inyong tingin doon? Hindi, paubayan na natin sa korte yan. Pero medyo pagkaintindi ko doon siyempre, medyo hindi dapat ganun kadali i-circumvent yung, hindi dapat ganun kadali i-invoke yung 1-year ban. Kasi otherwise, magkakaroon tayo ng mga kaso na impeach me. Diba? Ayaw natin yung mga impeach me. Diba? Paano ni GMA, diba? May daming ganun. Meron din. Paano ni GMA ginawa yun? Kasi, yung mga ganyan, linalaro mo na yung Constitution. So you do not interpret the Constitution in such a way na ganun siya kadaling laruin. Di ba? Yung impeach me ba? Parang pero ambush ginagawa me? yun actually, Senator, may tawag na tayo doon na ini-inoculate daw from impeachment. Inoculation Kaya yan yung ganyang basis niyang ganyang pananaw Kasi nga ginanap nung panahon ni GMA. Madalas mangyari yun Every year may nagpa-file. Ang tawag namin dyan, Senator, yung high school bulok. Si Oliver Lozano pa nun, di ba? Style bulok. Si Oliver Lozano yung madalas mag-file inoculation impeachment complaint. Siyang number 1 vaccinator. Style bulok yan, style bulok. Ganito. Ang katangian ng human being, ang katangian ng tao ay natututo siya. So natuto na tayo sa past experience, that's why hindi na natin papayagan niya mga impeach me. Bawal yan. Lalim lang hugot ni Senator, Okay. Senator, ano magiging laman ng second love letter niyo? Sige na, hint lang. Hint lang, para sa Philippine Star.
Ang sasabihin ko ron, na sa Constitution, wala naman sinasabi doon na kailangan in session as a legislative body ang Senado para siya mag-conduct ng impeachment trial. Wala sa Constitution yun. At ipapakita namin na sa Senate rules namin on impeachment, aminado ang Senado na dapat priority ang impeachment over legislative function. Klaro doon sa rules eh. Kaya nga, so hindi kailangan naka-session ka sa legislative body para mag-impeachment. Tapos priority ang impeachment. So therefore, dapat tinutuloy mo ang impeachment. Hindi mo pinapatagal. Sui generis. Alam mo ba yun? Ibig sabihin nun, sui generis. All on its own. Yan. Learned ka talaga. Okay, thank you. Salamat, Senator. Salamat. Senator Coco Thank you, Pimentel. Senator. Salamat.